ang nakaraan. At heto sila, kaharap ang demonyo. Malakas na humahalakhak ito habang hawak ang katawang lupa ni Lola Mameng. At ika nito, masyado yatang tahimik ang lugar na ito. Parang mas gusto ko doon sa madaming tao. Mas madami ang saksi. sus! Pinahihirapan mo yung sarili mo eh. Eh kung yun lang pala yung trip mo, eh di gumawa ka na lang ng account sa may TikTok. Tapos, doon ka mag-post ng mga anumang naiisipan mo. Pati itong nananahimik na si Lola Mameng. Eh dinadamay mo. Wala akong pake sa mga sinasabi mo, unggoy. Simple lang naman ang nais ko para mas madami ang makakaalam ng inyong tunay na katauhan. Lalong-lalo na upang malaman ng lahat na totoo ang demonyo. Diyos mio! Alam mo, ha? Ang simple-simple lang naman ng problema mo, pero mas gusto mong gawing komplikado. Eh anong pake ko? Kaya nga demonyo ako eh, di ba? Sus! Kung ganun lang naman pala eh. Atensyon ang nais mo at gusto mo madaming maniwala sa iyong mga tao. Eh di, bakit hindi ka magpolitiko? Wala din naman pinagkaiba yun eh. Parang gusto ko yung ideya mo. Medyo may utak na din pala. Sapagkat ang tunay na nais nitong iparating ay ang katotohanang Na dapat nung malaman na kaya kami itinakwil ng Diyos nyo mula sa langit ay dahil takot ang Diyos nyo. Isa itong duwag. Takot na takot ito na malagpasan ang tunay na ibig sabihin ng pagiging Diyos. at dito ay inilabas na ng demonyo ang kanyang malaking pakpak at pumagaspas papaitaas patungo sa may bayan ng Bulalakaw. Bitbit ang nangihinang katawang lupa ng kaawa-awang matanda. Kung kaya galit na sinundan ito nila Islaw at ng kanyang mga kasama. Pero isa-isang naglabasan ang mga kampo ng demonyo upang sila'y harangin. Dilabanan ito nila Islaw at Potpot. Galit na galit, ipinamalas nila ang kanilang lakas at kapangyarihan. Na heto si Potpot, pinalilibutan ng mga kahindik-hindik na mga demonyo. At nakadama ito ng kaba at pagkalito. Pero kumislap ang mga mata nito dahil may naalala sa kwento ng kanyang Kuya Mando noong makalaban nito ang isang demonyo. Kung kaya dumukot ito sa kanyang bulsa dahil eksakto na naalala may dala itong mga pangontra sa kanyang bulsa. At dito ay alisto niyang ibinato ang sandamukal na binhi sa may harapan ng mga demonyo. Dahil ito ay isang mabisang pangontra na ginagamit laban sa mga demonyo mula pa noong panahong sinauna na siyang nakakahalina sa mga demonyo na sa tuwing may nakikita silang mga nagkakalat na mga buto o binhi ay tila sila ay namamagnetismo.
Hindi mapigilan ang mga sarili na bilangin ang bawat isa ng mga butil hanggang sila ay mahilo, malito at manghina. Pero pinagtatawanan lamang siya ng isang demonyo na ikapa nito. Seryoso ka ba? Ito na ba yung panlaban mo? Nakikita mo ba ang itsura ko? Sapagkat ang kaharap niyang demonyo ay madami itong muka at hindi magiging mahirap para sa kanya na bilangin ang bawat butil kahit siya ay nag-iisa lamang. Pero mas natawa si Potpot dahil ang binhi na kanyang dala ay hindi lamang upang sa pagbibilang ng demonyo ay makalito, kundi isa itong hindi mga pangkaraniwang buto at binhi. Mga binhi na nababalot ng malakas at kakaibang mahika. Ito ay mga binhi na patagong iniregalo noon ng nakaharap nilang nilalang na kung tawagin ay hukluban. Bilang pasasalamat ito sa kanilang mabuting kalooban para sa pagbibigay ng kapayapaan sa kaibigan nitong pari. At ito ang kanilang mahiwagang gantimpala. At huli na para matakasan ng mga demonyo ang kakaibang salamangkang dala ng isinaboy niya sa may lupa. Mabilis na umusbong ang mga ugat ng mga buto at binhi sa kabinalot ang mga demonyo. Na tila gutom na halimaw na hinigop ng bawat galamay ng ugat ang buhay at lakas ng mga makakapitan nitong kampon ng dyablo. At heto naman si Islaw. Tila nawawala na sa kanyang sarili, iwinawasiwas ng nagdiliwanag na kamay ang bawat demonyo. Na di naaalintana nito ang umuusbong na talim ng nagliliwanag na sandata mula sa kanyang kamay, kasabay ng mga marka at simbolong mas nagbibigay lakas sa bawat bigwas ng kanyang mga kamay. Na habang nakikipaglaban naman sila Islaw at Potpot ay nababaliw na nagsusumigaw naman ang binatang si Mando. Ay! Tulungan niyo naman ako dito! Napapagod na ako makipaglaro sa mga demonyong to ng patintero. Baka naman nakakalimot kayo. Wala akong superpowers tulad ng sa inyo. Oops! Sorry! Teka lang, Ay! Potpot, Islaw, Ang dami na nila dito! Di ako makakaluhod para magmakaawa pa sa inyo! tulungan niyo na ako dito. Oops! Ay! Sira ulo ka! Masakit yun! Na hindi siya nakaligtas, dinaluhong na ito ng sabay-sabay ng mga demonyo. Kung kaya, wala na itong nagawa pa, kundi ang tumakbo. Che! Anong gagawin ko? Wala naman akong kapangyarihan eh. Patungo sa may loob ng masukal na kakahuyan. Habang mabilis namang tinapos ng dalawang galit na sila Islaw at Potpot ang mga kaharap nilang kalaban, at ang tumatakas na demonyo ay kanila namang sinundan patungo ng bayan. Kumanda ka, demonyo ka! Hindi kita mapapatawan! Magpapayat ka! Samantala, hindi man pinalad ng kakaibang kapangyarihan ang binatang si Mando, ay nabiyayaan naman ito ng kakaibang talino. Long! Yun ang sabihin mo! Malalim itong nag-isip kung bakit nga ba
ang lahat ay biglang nagkaganito. Binalikan niya ang lahat ng mga nakaraan nilang mga misyon upang malaman kung saan nakakuha ng tiempo ang demonyo. At kanyang naalala ang isang kabanata. Sa isang misyon, inatasan ito na kailangang mapuksa ng binatang si Mando ang lumikha ng matinding karamdaman kay Don Pakundo. Sa kanyang paglalakad sa may daan, napahinto ito. May naririnig siyang tinig, wari, nahihirapan at humihingi ng tulong. Nasa kanyang paghahanap ay nakita niya ang isang matanda. Nakakapit ito sa isang bangin. Tulungan niyo ako. Tulungan niyo ako. Maawa na kayo. Anak ng... Uy! Lola! Lola! Anong ginagawa niyo dyan? Ha? Ako? Ay! Wala ito. Wala kasi akong magawa eh. Kaya heto. Kumapit ako sa may bingit ng bangin para maiba naman ang aking trip. Ikaw ba? Tanga ka ba? Ha? Ako po? Hindi oh. Bakit? Mukha nga. Parang mas malala ka pa sa tanga. Baka gusto mo kong tulungan, iho. Nahihirapan na ako dito. Tulungan mo ako. Tulungan mo ako. Aray ko. Na matapos na itong matulungan, ay ipinipilit ni Mando na mabigyan siya nito ng gantimpala. Ha? Baliw ka na ba, iho? Anong gantimpala? Anong gantimpala? Anong agibat? Anong anting-anting? Ay! Lola naman eh. Huwag na ho kayong magkaila. Ganun naman talaga sa mga plot ng mga kwento, di ba? Pag may matanda na humihingi ng tulong, pagkatapos nun, bibigyan ng agibat, mutya, o anting-anting. Di ba? Ganun naman palagi sa mga script ng mga kwento eh. Pag may ermitanyo o kaya matanda, pagbibigay ng gantimpala. Di ba? Anak lang. Loko-loko ka ba? Tindera lamang ako ng kutsinta at natapilok kanina. Nakamuntikan pang mamatay. Tapos, ginaharas mo pa ako ngayon para dyan sa sinasabi mong anting-anting. Nagda-drugs ka ba, iho? Lola naman no. Nasayang mo yung oras ko eh. Tapos, pagbibiro pa kayo ng ganyan. Ginoo, nang matapos na to, may gagawin pa ako eh. Ay, santissiman naman, oo. Ay, nako, Diyos ko. Talagang ipinipilit niya talaga, no? Patigil ka nga, iho. Wala. Walang ganun. Wala. Bulok na yung mga ganong kwento. Tumigil ka na. Wala na. Sa huli, dala ng kanyang kakulitan ay napilitan ang matanda na siya ay mabigyan. Isang munting butil na tila ay isang kristal. Naglalaman daw ito ng malakas na kapangyarihan na magagamit lamang niya ng isang beses. Kung kaya ay maging mapanuri, maingat at matalino sa paggamit nito, iho. Iingatan mo at habilin ko lamang. Huwag na huwag mo itong ilalapit sa may tubig. Ha? Bakit naman po? Sapagkat pawawalan ito ng bisa. Sige po Lola. Maraming salamat po. Sabi na eh, totoo yung mga ganong kwento-kwento eh. Sabi po hindi. Susa. Oo na lang. Sabi yan. At ako ay aalis na. At mabilis na natuntun nga ni Mando ang kanyang pakay na nilalang. Nakaharap niya ang isang kalahating impakto at kalahating demonyo na siyang nagbigay ng sumpa kay Don Pakundo. Ngunit kahit anong gawin ay hindi niya ito mapuksa.
Subalit, ang nilalang na kanyang kalaban ay wari sa diyang immortal at napakalakas. Pero may isang natitirang paraan kung gagamitin ito ang isang espadang nakatusok sa may malaking tipak ng bato na ayon sa kanyang pagkakaalala ay tiyak na ang nilalang ay mapupuksa. Kung kaya ginamit ni Mando ang huli nitong pag-asa, ang munting mahiwagang bagay na galing sa babaeng matanda. Upang ang espadang nakatusok sa may malaking tipak ng bato ay kanyang makuha. Kung kaya, dito ay hiniling ni Mando sa may mahiwagang munting bato na siya ay maging dalawa. Humalakhak ang nilalang dahil sa labis na katangahan ni Mando. Na imbis hilingin ito na gawin siyang pinakamalakas, ay ang kanyang hiniling ay sadyang taliwas. Subalit, natigilan sa pagtawa ang nilalang dahil nang maging dalawa na ang binatang si Mando at makita nito ang dalawang papalapit na nakangiti pa ng nakakaloko. Ang nilalang ay biglang kinilabutan. Napapaatras sapagkat napapatid na ng nilalang na ngayon siya ay madedehado dahil dumoble na ang kanyang sakit sa ulo, pati na ang kalokohan ni Mando. Pero pinagtawanan pa rin sila ng nilalang na kalahating impakto at demonyo. Dahil ika nito ay wala pa ni isa ang nakakahugot ng espada na tanging makakapuksa lamang sa kanya. Ngunit, natigilan ang demonyo nang di tumitigil ang nakangiting dalawang Mandong mukhang siraulo. Sapagkat ika nila Mando, Mandoan. Mandoan. Bakit Mando to? Naiisip mo ba ang naiisip ko? Mandoan? Abay, oo naman. Mando to. Masaya yun, di ba? Oo naman. Mando to. Masaya yun. Halika, gawin natin. Mandoan. Oo nga, Mando to. Ay, anong iniisip niyo? Anong iniisip niyo? Tumigil na kayo. Kalimutan niyo na ang lahat ngayong araw na ito. Tumigil na kayo. Umuwi na kayo. Para kayong mga siraulo. At sino naman kayo sa tingin ninyo? Si Biwan at Dito. Mga siraulo. Umuwi na kayo sa pinagmulan niyo. Umuwi na. Umuwi na kayo. dahil hindi man nila makuha ang nakabaon sa malaking tipak ng batong mahiwagang espada. Upang ang nilalang na ito ay tuluyang mapuksa ay sapat na ang nasa isip ng dalawang mando upang tapusin na ang misyon nilang ito. At nang masukol nila sa may dingding ng yungib ang babalasik na nilalang, ay wala na itong nagawa kundi ang mapaluha. Malakas na sumisigaw at nagmamakaawa. Wow! Saklolo! Wow! Tama na! Walang tigil itong nagmamakaawa dahil hawak nila Mando ang nilalang sa magkabilang paa at kamay at balak itong hatiin gamit ang nakatarak na espada sa may bato. Tama na! Na kung hindi man daw nila ito mahuhugot ay ang mismong demonyo na ang kanilang ilalapit dito. Tama na!
Nasa huli, walang nagawa ang pagtangis ng nagmamakaawang demonyo dahil tuluyan na nila itong ginawang dinaing na demonyo. Masakit sa singit yan! At nang mapuksa ang nilalang, ay napasalampak na lamang si Mando sa may gilid ng malaking tipak ng bato. Nang biglang, matukuran nila ang isang tila buton na siyang nagsisilbing pindutan para kusang mahugot ang espada sa may batuhan. Oops! Ang galing nga! Push button! Ang talino talaga natin, Mando. Oo nga. Balik muli sa nag-iisip ng malalim na si Mando habang hinahabol ito ng mga demonyo. Na marahil ay habang abala silang nililipol ang mga kampo ng demonyo ay tahimik na din pala na kumikilos ang mga matataas na demonyo upang sila ay tahimik na pag-aralan. Nang biglang, isang demonyo ang mabilis na nakahabol at bigla siya nitong hinablot mula sa isang sulok at mahigpit na sinakal. Aray ko! Aray ko! Gagi masakit! Aray! Yung stiff neck ko! Aray naman! Aray! Hindi ako makahinga! Aray! Na dito ay kanyang namukaan ang kaharap na demonyo at buong lakas na humahalakhak ito habang hawak ang malaki nitong tinidor. Aray ko! Kilala kita! Kilala kita eh! Tingnan mo nga naman, hindi pa man ako tuluyang nakakapaghasid ng kasamaan sa lupang ito. Aray ko! Akalain mo, may pants na agad ako. Oo! Ikaw yun! Ikaw yung makasalanan doon sa may impyerno na pinaparusahan, di ba? Aray ko! Abay siyempre, kaya nga ako nasa impyerno dahil makasalanan ako. And I'm proud to be makasalanan. Bueno, sige nga, sino ako? Paano mo ko nakikilala? Oo nga! Ikaw yun! Ikaw yung pinasukan ng durian sa may puwetan! Di ba? Aray ko! Che, Kumain ka. Hindi pala ako yun. Iba yun. Baka, kamukha ko lang yun. Hindi ako yun. Aray ko! Mga kalimonyo. Hawakan mo siya. At buong lakas siyang pinagtutulungan ng mga demonyo at hinawakan ito sa magkabilang braso. At malakas na tumatawa ang demonyo na ikanito kay Mando ay katapusan niya na. Dahil nakikilala mo ako, ay katapusan mo na. Ika na ng mga demonyo, dapat walang saksi. Na wala nang nagawa pa si Mando kundi ang sumigaw ng malakas at humingi ng pagsaklolo. Teka! Wag! Gusto ko bang umabot sa bukto? Wag! Teka lang! Teka! Nang biglang mabilis na pinugutan ang mga demonyo na malakas na humahalakhak at dahil sa napakatalim na espadang pumugot dito ay hindi nito namalayang nakahiwalay na ang katawan nito sa kanyang ulo.
Bakit? Anong nangyari? Ano? Bakit ang katawan ko? Nasa labis na pagkakagulat ng mga demonyong nakahawak ay napatulala na lamang sa kanya ang mga ito na hindi alintana ang kasamang demonyo na lumalakad papalayo habang wala ng ulo. At nang dumilat si Mando ay nakita niya ang matapang na nakatayo sa kanyang harapan na si Pepe Smith? Oy! Oy! Luna! Luna! How's Papa? At nagtataka si Mando kung bakit hindi kumikilos ang mga nakayapos na mga demonyo. Nawari, nananatili lamang na nakatulala sa may babaeng si Luna. Sapagkat para sa kanilang paningin, ang babaeng si Luna na may kalahating dugo ng sinaunang vampira ay isa pa ring demonyo, ang dalaga sa paningin nila. At para sa kanilang mata, ito ay uri ng demonyo. Napakaganda. Nasa labis na inis ni Mando sa dalawang demonyo na tila sa dalaga ay nabibighani. Mabilis siyang kumilos. Alisto nitong hinablot ang mga sungay ng dalawang demonyo. Sa kabuong lakas na pinag-umpog ang mga ito, dahilan upang bumaon at magkatusukan ang bawat isa at mapuksa. Nawala ng inaksaya pang sandali ang binata at ika nito sa may dalaga ay samahan siya patungo sa kanyang mga kasama. Ngunit, umiiling lamang ito dahil labag man sa kanyang kalooban. Natulungan siya nito kanina kahit nasa gitna na sana ito ng kanyang pagtungo sa isang misyon para tulungan ang nangihinang ama ay bumalikwas siya para saklolohan ang binata. Bukod pa dito ay hindi alam ng ama na lumabag ito sa isang kautusan na huwag makikialam bukod sa kanyang ama patungkol sa may labanang ito dahil labis siya nitong pinoprotektahan. Ay sus! Ang sabihin mo, baka may gusto ka lang talaga sa akin. Kaya hindi mo ko natiis kanina. Natulungan. Diba? Siguro may crush ka sa akin, no? At saka... Sinigmuraan lamang ito ng dalaga. Dahilan para ito ay mapaluhod. Na dito ay ibinulong ng dalaga ang isang katotohanan. Dahil bukod na si Mando lamang ang maaasahan niya na makakatulong sa kanyang ama para sa mga sangkap na kakailanganin nila, ay ang pagiging birhen ni Mando ang isa sa kanya ay parteng mahalaga. Na mabilis na bumalikwas naman si Mando para ipagyabang na nagkakamali ito dahil sus, napaka-judgmental mo naman. At paano ka naman nakakasiguradong wala pa ako experience, ha? Baka mapahiya ka, Luna, pag isinampal ko sa'yo yung biodata ko. 3 pahina. Sus, experience lang pala eh. Bakit? Kaya mo bang magkabit ng kuryente sa may poste? Nang walang guwantes? Nang walang hagdan? At walang gamit? Siyempre. Ako hindi. Ano ko? Bali? Pero natigilan si Mando dahil tila ngayon lamang nito nakita ang napakatamis ng ngiti ng dalaga, ang mapupulang labi, ang kumikinang na perpektong tulis ng mga magagandang ngipin, at ang pagbungisngis nito na ika ni Mando ay para siyang inaalipin na hindi na niya nauunawaan ang sarili sa mga sinasabi ng babaeng si Luna. Dahil ika ng dalaga ay ito ang nagugustuhan niya sa may binata at ito ay ang pagiging tanga-tanga niya. Parang di naman. Pogi ko kaya? Dahil hindi naman ang mga karanasan sa buhay ang tinutukoy ng dalaga, kundi ang mahalagang pakay ng mga sinaunang vampira sa kanilang mga biktima. Ang pagiging lubos na birhen sa mga dugo nila. Na dito ay isang bulong na lamang ang narinig ni Mando sa may dalaga na huwag
huwag na huwag ka daw mamamatay. Dahil, kailangan pa kita. Na matapos nito ay maliksing lumukso papaitaas ang dalaga at nawalang parang bula. Na naiwang nakatulala ang binata at unti-unting napapangiti. Kinikilig dahil hindi nga siya nagkakamali. May gusto sa kanya ang dalaga. Grabe, Mando. Ang pugi-pugi mo talaga. Hay, ang tanga-tanga mo talaga, Mando. Gusto ka niya dahil ikaw ang kanyang pinaka pagkain. Inggit ka lang. Kasi may nagkakakras sa akin, no? Sa'yo wala. Pero, mabilis ding natauhan ang kinikilig na si Mando nang maalala ang isang mahalagang bagay. Ang masundan ang dalawa niyang kasama patungo sa may bayan ng Bulalakaw. Anak ng... Islaw! Potot! Andyan na ako! Itutuloy